Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa po, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay at sabihin po natin ito personally sa Panginoon, no? Hallelujah. Lord, tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa po. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. For the last time, lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ilalapit namin, Panginoon, ang aming mga puso sa inyo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, paghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
tayo po ay umawit ng may galak, no? Dahil napakaganda po ng umagang ito, napakaganda po ng araw. Walang reason para maging malungkot. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at humawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyong maipapantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat.
sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala ko'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama ko'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umahapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sige po, taas po natin ating kamay. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umahapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor. Aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Purihin ang Panginoon, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Tayo binigyan na naman ng isang magandang umaga sa oras na ito. Ayan, salamat po, tayo po'y nakarating. Namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Manaming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nakilala ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa oras na ito. Kami po ay tinipon po ninyo
Minsan pa upang kami ay makapakinig ng inyong salita, magkaroon ng fellowship sa isa't isa, magpalakasan, at magbahagi na ng mga magaganda naming karanasan at maging mga suliranin na maaaring mabigyan naman ng solusyon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. Kung meron pang nasa sadaan, papunta rito, ingatan po ninyo at makarating ng ligtas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay mangyari ang inyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Marso na po ngayon at ang ating pong Holy Week ay sa pagitan ng Marso at saka ng Abril. Ang linggo ng Palaspas ay huling linggo ng Marso at ang pagkabuhay na maguli, linggo ng pagkabuhay ay sa unang linggo naman ng Abril. Kaya ngayon po ang atin nung tinatalakay sa atin nung paksa sa mga mensahe po natin ay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ito po ang isang bagay na napakahalaga sa ating pananampalatayang Kristyanismo. Bakit? Sapagkat sa lahat po ng relihiyon, sa lahat ng pananampalataya, tanging ang ating Panginoon lamang po ang naiiba. Tanging ang tagapagligtas po natin ang kaibahan ng mga pananampalataya o relihiyon. Sapagkat ang ating tagapagligtas, nailigtas niya sarili niya. Amen po ba yan? Lahat po ng pananampalataya o lahat ng relihiyon, ang kanila pong mga pangunahin o mga founder po nila ay namatay, nalibing at hanggang ngayon nakalibing pa. Nabuhay, namatay, nalibing at nanatiling nakalibing. Bukod tangi po ang ating Panginoon, si Jesucristo, ang nabuhay, namatay, nalibing, subalit siya po ay nabuhay na maguli. Apat na sumulat ng Ebanghelyo, lahat po sila ay merong account ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ano po? Lahat po sila ay nagkwento tungkol sa pagkabuhay at pinatotohanan po nila ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Apat na author ng Ebanghelyo, si Mateo, si Marcos, si Lucas, at saka si Juan. Ayan, mga author ng Ebanghelyo. Ano po? Yung unang apat na aklat po sa Bagong Tipan ay tinapos nila ang kanilang sulat sa pamamagitan ng pagkukwento ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ganyan po kahalaga ang pagkabuhay na maguli at ganyan nila pinatotohanan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Tandaan po natin, no? Sa Biblia meron po tayo ng prinsipyo ng pagbibigay ng emphasis sa isang bagay. Pag ang isang bagay po sa Biblia ay inuulit, yan po ay binibigyan ng malalim na diin. Ayan. Kumbaga sa figure of speech, ang tawag diyan o part of speech, ang tawag po diyan ay superlative, di ba? Superlative. Yan parang good, better, best. Yan. Pag inulit po ang isang bagay, yan po ay may diin. Pag 3 beses inulit, abay sobrang diin na ho yan. Ano? Limbawa, sa atin ng salitang Tagalog, pag sinabi nating maganda, maganda talaga yan. Di ba? Pero pag sinabi mong magandang maganda, mas maganda sa maganda yan. Tama? Yan, binibigyan siya ng diin, may kinalaman, o kinukumpara sa iba na magaganda, merong mas maganda doon sa mga magaganda. Ayan. Ganon din po sa Biblia, kapag ho inulit ang isang bagay, ito po ay meron pong mahalagang layunin na hindi natin dapat pinapalampas. Pero alam po ba ninyo, meron pong isang bagay sa salita sa Biblia na 3 beses sinuulit? Sino nakakaalam? 3 beses sinuulit. Sunod-sunod yun. Isip-isip. May 20 pesos yung makaisip. May maalala. Book of Revelation, yung salitang banal. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Holy, 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 Lord God Almighty. The whole earth is full of your glory. Yun po ang salitang inulit ng 3 beses.
Ibig sabihin, sobrang pagbibigay ng diin. Perfect ang holiness ng Diyos. Ano po? Gayon pa man, hindi naman po yun ang ating topic, kundi ang ating topic ay ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ang pagkabuhay na maguli ay isang kontrobersya. Meron na ho ba kayong kilalang tao na nabuhay na muli? Namatay, nilibing, tapos nabuhay na maguli. Meron ako narinig na kwento, na po, parang totoo yung kwento na ito. Meron kasing mag-asawa, yung lalaki may anting-anting. Meron siyang maliit na kahon na parang pospro. Bago siya mamatay, binigay niya doon sa kanyang asawa. Yung pospro na ito. Huwag mo iwawala ito, ha? Pagka ako'y namatay, at ako'y nilibing, hindi ko alam kung anong ilang araw yun parang pagka 1 linggo yata, ay ako'y yung huhukayin at ako'y mabubuhay. Kanyang kabisa, yung kahon na yan. Ayan. E di, ano pa, dahil may sakit na yung lalaki, e di dumating nga yung panahon, namatay siya, inilibing. Ito maganda sa kwento. Sa takot ng babae, ng asawang babae, hindi na binalikan. Hindi na malaman kung nabuhay nga maguli o ano man yun. Kaya lang, kung siya may buhay, nandun pa rin sa ilalim ng lupa. Ano mangyayari, mamatay na uli yun. So, wala ho talaga. Meron ng mga nabubuhay na maguli, yung mga sinasabing clinically dead. Di ba? Pagkalipas ng ilang oras, nabubuhay muli, nare-revive. Kaya ho, pagka kayo nagdala ng patay sa punerarya, hindi agad iniimbalsa mo. May mga karanasan sila na pag iniimbalsa mo, nabubuhay. Ayan, siyempre, pagka yung, depende sa kamatayan, kung hindi naman malala yung pagkamatay, tapos medyo bata pa ang edad. So, yan po, may mga possibility na nabubuhay pa umuli. Ang tawag po diyan ay mga near-death experience. Mga near-death experience. Ayon po sa, ay clinically dead, kaya lamang po ay hindi naman talaga ewan ko kung mga term na ginagamit nila. Pero, kasi, merong mga tao na gano'n na pagka in-interview, nagkukwento sila. Nagkukwento. Dalawang klase ang kanilang kwento. May kwentong masaya, may kwentong malungkot. Yung isa pong matandang babae na namatay, galing ng ospital, ay buhay pa nung inilabas. Ang payo ng doktor ay uwi na. So habang daan, nagbibiyahe, ay namatay. Yung dinadaanan nila medyo rough road. At siyempre, binilisan na yung pagtatakbo, pagpapatakbo. Pero pagdating ko sa bahay, na-revive ulit. At nagkukwento. Kinukwento niya yung kanyang karanasan na sabi niya, siya raw ay nakarating parang sa isang lugar na malubak daw Hindi maganda yung daan at nahirapan siya doon sa nahirapan sa paglalakbay. Hanggang sa, yun na nga, nagising siya, nasa loob na ng bahay. Meron naman nagkukwento na sila raw ay humiwalay sa katawan, nakita nila yung kanilang katawan na nakahiga, at sila'y tumataas, nakita nila yung mga kamag-anak niya nakapalibot, na iyakan ng iyakan. Tapos nagpunta siya doon sa malayong lugar at sabi nila, meron silang naririnig na napakagandang tinig na nag-aawitan. Tapos merong maliwanag, kaya lang malayo. Tapos maya-maya, bigla na lang silang bumabalik daw doon at nare-revive ulit. At kinukwento nila yung ganong klaseng mga karanasan. Ang tawag natin dyan ay mga near-death experience. Mga karanasan na muntik ng mamatay. Kung ang tatanungin natin ay doktor, sasabihin nila patay yun kasi clinically dead. Hindi nagpa-function ng mga vital organs, yung lalo na yung pulso at saka yung puso. Yan ang kalimitan ng pinagbabasihan. Yan po kasi ang mga huling tumitigil, yung puso at saka yung pulso. So, sasabihin ng doktor,
ginawa na namin ang lahat. Yan. Yan pa rin, namatay pa rin. Kaya lang, pagka lipas ng mga ilang oras, nare-revive, nabubuhay sila. Ang sabi nung iba ay bumalik daw yung kaluluwa na lumiwalay, bumalik ulit. Well, hindi natin mabigyan ng pinaka-eksaktong paliwanag kung ano talaga yon. Kaya lang, experience nila yun eh. Mahirap nating debatihin kung ano yung kanilang karanasan dahil karanasan nila. Ngayon, kung gusto nyo patunayan, magandang ma-experience nyo rin. Sino gusto maka-experience para sabihin nyo kung tama o mali sila? Meron ho ba rito gusto maka-experience? Wala naman. Wala ho. So, okay lang sa inyo na hindi na natin patunayan kung ano man yan. Anyway, the point is this. Sa mga nabuhay at nabubuhay pa ngayon, kung meron pong mamamatay, yung talagang namatay, nilibing, wala po tayong masyado nakikitang nabubuhay. Bagaman may mga himala ho talaga, no? Marami ako naririnig na kwento, especially sa China, yung mga missionary po natin na nakakarating doon, na namamatay po talaga, pero pag pinag-pray, nabubuhay din. No? Bilang kapahayagan naman yan ng talagang kapangyarihan po ng Diyos. Ang testimony ng mga missionary, iba yung kanilang karanasan sa mission field, iba yung karanasan nila dito sa syudad pag umuwi sila. Ayan, hindi lang sa China, kundi yung mga dating mga missionary, mga missionary sa Ilonggo tribes at sa iba't iba pang mga tribo. Pag sila nagkukwento, iba yung karanasan nila ron. Grabe ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Pero pag sila po'y naandito na, parang everything is normal. Everything is scientific. Walang masyadong himala pagka naririto. Pero pagka naandun sila sa mission field, ay grabe ang himala. At ang kanila pong konklusyon, bakit gano'n ang kilos ng Panginoon? Kasi doon sa mga lugar na yon, sobra po yung witchcraft. Sobra yung animism. Sobra ang paniniwala ng mga tao sa mga spirits. Kaya ipinapakita ng Diyos na ang kapangyarihan niya ay mas magaling doon sa mga espiritong pinaniniwalaan ng mga taga-tribo. Ganun po. Ang tawag po natin dyan ay power encounter. Power encounter. Paglalaban na ng mga kapangyarihan at ipinatutunayan ng Diyos na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya na nandito sa sanlibutan. Kaya wag ko kayong magtataka pagka sa mga ganung lugar ay makakita ko kayo ng mga himala na ginagawa po ng Diyos. Sayang, hindi masyadong nangyayari sa atin dito sa Kabihasnan, yung ganung mga bagay na pwede rin namang mangyari. Ako'y marami na rin pong nakitang mga himala o mga sagot sa prayer na instant, mga gumaling na biglaan. Pinag-pray, tapos gumaling. Hindi makatayo, may kalakad na, May mga nakita na po akong ganyan. Madalang nga lamang po. So, pinapakita ng Panginoon. Pero ang isang bagay na bihirang-bihira ho talaga, yung nabubuhay mula sa kamatayan. Di ba ba? Tapos, pagka siya po ay nabuhay, ay nagte-testify kung ano yung magandang bagay na ginawa sa Panginoon. Ang pagkabuhay ng muli ay totoo. Pinatotohanan niya ng Panginoon. Si Jesus, bago pa siya namatay, sinabi na niya, nagbigay na siya ng pauna na yun ang mangyayari sa kanya at nagkaroon ng katuparan. At upang mapatunayan yung nangyari na yon, kailangan siyempre mga witnesses, di ba? Kailangan mayroong magpapatotoo, may magsasabi na gano'n. So kanina, binanggit ko po, 4 na author ng Ebanghelyo ay sumulat po tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Si Mateo, ay sinulat niya ito sa huling chapter ng kanya pong aklat, the book of Matthew, chapter 28. Buong chapter yan ay tungkol na sa pagkabuhay ng Panginoon. Si San Lucas ay sa chapter 24, sinulat niya tungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. Si Juan
ay chapter 20. Po. Yung huling mga chapters nila ay tungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. Kung papaano dinalaw nila Maria doon sa libingan at nakita nila ang libingan ay bukas na. No? Pamilyar na naman sa inyo yung kwento. At kung papaano na nakausap naman nila si Jesus, na hindi nila nakilala, akala nila ay hardinero o tagapangalaga doon sa libingan. Sila Pedro, na nung mabalita nila, sinabi ng mga kababaihan na nabuhay na maguli ang Panginoon, ay nagtatakbo, tiningnan at nakita wala nga laman ng libingan. Pero meron pong mga tao na medyo nalagay sa alanganin dahil sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kilala niyo kung sino yon? Ito yung mga sundalo. Sila yung nagbabantay. Sa kanilang pagbabantay, bigla hong lumindol. Madaling araw po yon, lumindol. At natakot po sila. At yung libingan ni Jesus bumukas. At ibinalita nga nila na doon sa mga nagpapako kay Jesus, binalita nila na nabuhay ang Panginoon. Ginawa ng mga Pariseo at ng mga eskriba, sila po'y sinuhulan. Binigyan po sila ng pera at sinabing, kapag kami nagtanong, sabihin ninyo, ninakaw ng mga alagad. Di ba? Marahil narinig niyo na itong kwento na ito, no? At naikwento ko na rin po sa inyo ito dati. Inupahan nila ang mga sundalo at sinabing, pumunta ang mga alagad at tinakaw yung bangkay ni Jesus para palabasin na nabuhay na maguli. Kung kayo ang sundalo, kaya nyo bang ikwento yon? Ikaw yung sundalo, nagbabantay ka doon sa libingan. Tapos ikukwento mo, papamalita mo. Habang kami nagbabantay, ay dumating ang mga alagad, ninakaw ang katawan ni Jesus. Sino sa inyo ang kayang gawin yon? Kapalit ng 1,000,000 piso plus kalendaryo. Ano? Kaya nyo ba yan? Hindi kaya na ikaw bilang isang sundalo ay nakakahiya, ikaw ay bantay na nakawan ka ng patay. Di ba? Parang awkward. No? Hindi kaya kahiya-hiya iyon. Ikaw, may armas, hindi ka naman nag-iisa, may mga kasama ka. Dumating itong mga alagad na hindi naman mga sundalo, nakaw yung patay, wala kang nagawa. Hindi naman kaya mahirap pasanin yung patay at kung yan ipapasanin, pwede mong sundan at makita mo kung saan dadalahin. Diba? Parang ang hirap paniwalaan na yung mga bantay ang magsasabing na nakawan kami ng patay. Kaya mahirap pong paniwalaan yung balita na ninakaw ng mga alagad, yung bangkay ni Jesus. Kaya po makikita natin na yun po ay malaking kasinungalingan at mas madaling paniwalaan na sila nga po ay nabayaran upang magkalat ng ganong balita. Hindi bagay sa kanila na manakawan ng patay dahil sila po ay mga sundalo, sila po ay mandirigma, at pananagutan po nila anumang ipagtiwala sa kanilang kamay bago ito mawala. Mananagot po sila. Pero may nanagot ba sa kanila? Wala. Nakinabang pa nga, nagkapera. Di ba? Kaya mayroon pong paniwalaan yun. Kaya kung kayo may maririnig, kasi marami yung naniniwala hanggang ngayon na gano'n. Ninakaw nga ho ng mga alagad daw yung bangkay ni Jesus, kaya wala sa libingan. Kasi sa lahat ho ng libingan ng mga leader ng relihiyon, yun lang libingan ni Jesus ang walang laman eh. Kasi nga nabuhay na maguli. Kaya hindi po natin pwedeng tanggapin na ito nga po ay ninakaw kasi imposible na manakaw ang katawan dahil maraming sundalo ang nagbabantay. At kasi kung totoong ninakaw nga, dapat itong mga sundalong ito napalaban, di ba? Malamang sugatan yung iba, malamang yung iba napatay kasi hindi naman pwedeng nakawin ng ganun-ganun na lang. Hindi naman nila pwedeng panoorin habang ninanakaw. Di ba? Pagtatanggol nila ang kanilang katungkulan, haharapin nila yung mga magnanakaw. Mapapalaban yon, magkakaroon ng magugong away doon. At imposibleng manalo ang mga alagad doon sa mga sundalo.
Assuming nanalo, dapat may casualty, di ba? Pero wala eh. So, hindi katanggap-tanggap. Kaya mas madaling paniwalaan ang testimony ng apat na ito. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at saka ni Juan. Si Lucas bilang doktor ay sabihin natin isang prominenteng tao, respetadong tao. Sa pagsulat niya ng aklat ng mga gawa o gawa ng mga apostol, ang author po niya kaya si San Lucas, na siya rin yung author noong Book of Luke, yung Gospel according to Luke, siya rin po ang author niyan, ay binigyan niya ng diin ang pagkabuhay ng Panginoon doon sa unang bahagi ng kanyang sinulat. Buksan po natin sa Book of Acts. Book of Acts chapter 1, verses 1 to 3. Gumawa siya ng sulat para kay Teopilo tungkol po sa buhay ni Jesus. At kasama niyang binanggit dito ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Alam po ninyo, yan pong kwento ni Jesus tuwing maikukwento, hindi nawawala ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi mawawala. Laging kasama ang resurrection ng Panginoong Hesus. Sabi po rito, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive, buhay, after his suffering by many infallible proofs. Ano ba ibig sabihin ng infallible? Ano ibig sabihin ng infallible? Mga katotohanang hindi pwedeng pasinungalingan. Ayan. Basahin natin sa Tagalog yung verse 3. Nasaan ang verse 3 yan? Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. So sabi po rito, many infallible proofs being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So dito po, sa kanyang introduction, nung sinulat niya yung aklat ng mga gawa, sinabi niya, ang daming katibayang hindi pwedeng pasinungalingan o hindi pwedeng pawalan ng kahulugan. Many infallible proofs. Ganun na lamang ang kanilang paninindigan. No? Hindi nila sinikap patunayan. Ano po? Yan. Kasi yung iba kailangan pang patunayan. Ito hindi nila kailangan patunayan. Kailangan lang nilang tayuan. Kasi sila mismo witnesses ng pagkabuhay ng Panginoon. So tinatayuan lamang nila yung katotohanan na nabuhay na maguli ang Panginoon noong mga panahong yon. Kaya sabi lang, many infallible proof. Mahalaga po yan, no? Mahalaga po sa pananampalataya. Bago tayo maniwala sa kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo, kailangan muna tayong maniwala na nabuhay siya. Before we believe on the power, we must believe on the truth. Tama po ba yan? Bago tayo maniwala sa kapangyarihan, kailangan maniwala muna tayo sa katotohanan. Kasi kung hindi totoo yan, anong paniniwalaan natin? Sa bansa po natin, hindi naman po mahirap. Kasi tayo bilang Kristiyanong bansa ay naniniwala sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Kaya lamang, kuminsan, pagka tayo tatanungin, hindi natin maipaliwanag. Andun na yung paniniwala, andun na yung pananampalataya natin, pero hindi natin maipaliwanag. Yun ang ating problema. Kaya pagka tayo tinanong, sasabihin natin, ay kausapin niyo aming pastor. Tama? Magsimba ka para malaman mo rin. Di ba? Ganyan tayo. Hindi natin maipaliwanag yung kanyang pagkabuhay. Pag may nagtanong, totoo bang nabuhay si Jesus?
Sabi ni Pastor. Di ba? Hindi natin masabi, nabuhay siya muli. Paano patutunayan? Historically, may kasulatan. Di ba? May kasulatan. May account. May historical record. Ha? Ito pong Bible kasi, hindi lamang ho yan mga parables. Hindi lamang yan mga figure of speech. Historical din po yan, especially the book of Acts. History po. Yan. Hindi lang po yan isang aklat about morality. Yan po ay nagsasabi rin ng mga nangyari nung araw, nung unang panahon. Kaya, kung may magtatanong, sasabihin natin, eto, pruweba. Basahin ninyo lahat ng huling chapter ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Andun lahat ang account. Hindi sila nagkopyahan. Hindi sila nagsabwatan. Sila po ay nagsulat independently. Iba't iba po yung mga panahon ng kanilang pagkakasulat at hindi nila pinag-usapan po yan sa kanila pong pagsusulat. So, sa sulat pa lamang po, noong 4, andun na po, may 4 na witnesses na nagpapatunay. Tapos, dinagdag pa rito, sa sulat po ni Lucas, na sinasabi niya kay Teopilo na si Jesus ay nabuhay na maguli. Isa pa po ay si Pablo. 1 Corinthians 5. 15. 1 Corinthians. Verse 6. Simulan po natin sa verse 3. Sabi rito, "For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures." So, ang sabi ni Pablo, eto yung tinanggap ko, binibigay ko rin lang sa inyo. Ito yung aking experience, sinasabi ko sa inyo. Ayan, na si Jesus ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. Verse 5. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na, ilan daw? 500. Nako. Sa Biblia, sapat na, 2 or 3 witnesses, sapat na po yun. Ito po ang sabi, 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng ilan. So kung may namatay, mas marami pa yung buhay. Mas marami yung pwedeng tanungin, mas marami yung pwedeng magpatunay. Gaya sabi ko po, 2 or 3 witnesses lang, let everything be established, sabi po sa Bible. Ito, nagpakita kila Pedro, nagpakita sa 12. Siyempre, patay na si Judas, hindi na niya nakita. Hindi natin alam kung sino yung 12. Kasi 11 na lang yon, hindi natin alam kung sino yung napasamang isa. Kaya sabi po ay 12. Pero definitely, wala na po doon si Judas. Tapos dito na ay nagpakita siya sa mahigit na 5, more than 500 witnesses. Bay, napakabigat na ano na yun. Ha? Pag sa korte, pag ang testigo mo, meron kang 5 testigo, mabigat-bigat na yan, di ba? Mahigit 500 ng testigo. Nakita nila, nagpatunay, eto si Jesus, buhay. Diba? Verse 7, after that, he was seen by James, then by all the apostles, then last of all, he was seen by me also as one born out of due time. For I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So dito, sabi niya, ang dami na niyang binanggit ng mga nakakita. Sabi niya, kahulihan nakita ko rin siya.
Tandaan niyo yung account doon sa Damascus. Yun ang unang encounter ni Pablo kay Jesus. Habang naglalakad siya papuntang Damasco, napakita ang Panginoon, isa siyang nakasisilaw na liwanag at narinig niya ang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? So hindi lang niya nakita ng kanyang mga mata, narinig pa niya ng kanyang tinig. Hindi lang siya, pati mga kasama niya. They were witnesses. Doon nang makita si Jesus in a very miraculous way. Kaya kung magsasabi si Pablo na nakita ko siya, may witnesses. Kasi hindi siya nag-iisa nung naglalakad siya o naglalakbay sila papuntang Damasco. Ganun ho ka-authentic ang kanyang testimony. Kaya matapang na matapang si Pablo sa sabing, nakita ko siya. At narinig pa nga niya yung tinig ng Panginoon. Bakit natin pinag-aaralan po ito? Gaya na sabi ko po kanina, kasi ang tema po natin ngayon ay the power of His resurrection. The power of His resurrection. Mahirap nating angkinin o panghawakan ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo kung hindi totoong siya'y nabuhay. Di po ba? Parang ganito yan. Ito ang pinakamagandang halimbawa. Halimbawa, ako'y kalbo at ako'y nagtitinda ng shampoo pampatubo ng buhok. Maniniwala ba kayo? Eto, mahusay ito. Pampatubo ng buhok. Di ba? Ganito lang gagawin mo. Ipupunas mo sa ulo. Babasain mo ng konti. Banlawan mo rin. Di ba? Kung halimbawa, tatanungin ako, kayo po ba, ilang taon na nagbebenta niya? 5 taon. Kamusta naman ang buhok niyo? Eto, inaantay ko ba tumubo? Di ba? Mahirap kang magbenta ng isang bagay na wala sa iyo. Di ba? Meron ba ditong walang buhok? Minsan. Nung kami pinasa Lucena, kasama namin sila Pastor Nilo, nabanggit yung pagiging kalbo. Sabi ng isang elder dito, pipip! Tuwing mababanggit yung kalbo, na pipip. Pastor, bubusina kayo, nakakabangga kayo. Wala namang kalbo rito, no? Pero ganun po, no? Mahirap magbenta ng isang bagay na hindi nakikita sa atin. Para yung nagtitinda ng insurance. Talagang, bebenta siya ng insurance. Sabi, siya naman nagkukwento, no? Kaya lang ako, wala akong insurance. Pagka ako'y tinanong, sasabihin ko, wala akong insurance. Paano ka bibili ng insurance? Siya nagbebenta sa'yo, hindi naka-insured. Di ba? Paano mo ipapakilala si Jesus? Si Jesus nagliligtas. Ikaw pala, hindi ka siguradong ligtas ka. Di ba? Si Jesus tanggapin mo, kaya maliligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tinanong mo, ikaw ba, pag namatay, punta ka sa langit? Wala man nakakaalam niyan. Ba't mo patatanggapin, di ba? Hindi pa rin siya pala sigurado. Nung araw, uso po, actually hanggang ngayon, mga pyramiding, mga networking, may mga produkto yan. Ito po ang pinagtataka. Yung mga nagbebenta ng mga produkto, ang ganda ng kanilang presentation. Nakakagamot sa lahat ng klase ng sakit. Diba? Ang dami niyan forever living. Sinana-involve sa forever living. Parang buhay na walang hanggan yan forever living. Yung sango na meron pang ibang mga produkto meron pa yung apatot. Alam niyo yung apatot? Yung prutas na hindi naman kinakain yun kung bakit natuklas sa pagiging gamot. So, ang dami ng magiging produkto, lagi sinasabi na nakakagamot ng lahat ng sakit. Tapos, pag binasa mo, ano nang sabi ron? No therapeutic claim. Wala. Pag binasa mo, nakalagay doon, no therapeutic claim. Ibig sabihin, hindi ito nakakagamot. Nasubukan niyo na ba yun?
binabasa ninyo yung sinasabi siya nakakagamot ng lahat ng sakit. Tapos doon, hindi ito, hindi ito gamot. At hindi ito pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Di ba? Mag-isip tayo. So, ganito po. Kung tayo ay nangangaral tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ, ang tanong, si Jesus Christ ba pinaniniwalaan mong nabuhay? Pag tinanong, bakit? Sabihin mo ito. Meron tayong account. Meron tayong pruweba. Nakasulat dito, ang daming author na nagsasabi, mula pa po sa Old Testament, inihula na si Jesus ay ipapanganak, si Jesus ay papatayin, si Jesus mabubuhay. Pagdating sa New Testament, doon ipinakita yung fulfillment ng mga prophecies sa Old Testament. Pero alam niyo po ba, ang pinakamagandang patunay na buhay si Kristo, ang pinakamatibay na patunay na buhay si Kristo, ito yung ating mga karanasan. Yung mga pangako ng Panginoon dito, pinanghawakan mo, natupad, yan ang pinakamatibay na pruweba na buhay si Kristo. Anong ibig sabihin? Hindi lang siya isang alamat. Hindi lang siya isang magandang babasahin o magandang kwento na pambata na nagpapabait sa mga bata. Yun po kasi ang tingin ng marami sa Biblia. Parang children's storybook. Magandang basahin sa mga bata para bumait. Parang kwento lang ni Santa Claus. Pero alam naman natin, Santa Claus naman hindi naman totoo. Santa Claus is a myth. Isang alamat lamang. But Jesus Christ is a reality. Buhay, totoo. Everything tungkol sa Kanya. Kaya ang pagkabuhay ng Panginoon ay totoo and it is very powerful. So sa maraming mga founder ng mga relihiyon, tanging si Jesus lamang ang namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Kung papipiliin ka ng gagawin mong leader o paglalaga ka mo ng buhay, sinong pipiliin mo? Yung nabuhay, namatay, nalibing at nasa libingan pa? O yung nabuhay, namatay, nalibing at nabuhay na maguli? Siyempre, doon na tayo sa nabuhay na maguli. Kaibahan. Siya lamang ang ganon. Siya lamang ang ganon. At pwede nating ilagay ang ating buhay sa kanyang mga kamay kasi ang kamatayan na pagtagumpayan niya, ano pang hindi niya pwedeng pagtagumpayan. Yun ang pinakamabigat na kalaban ng tao, kamatayan. Pero kung yan ang pagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, ano pang hindi niya pwedeng pagtagumpayan? Lahat na mapapagtagumpayan niya. That is the power of His resurrection. Ang kagandahan, meron tayong pruweba. Meron tayong pruweba na si Jesus ay nabuhay na maguli. At ang pangalawang pruweba, yung mga karanasan natin. Mga karanasan ng tagumpay. Meron kayo pinanalangin, nangyari. May hinilingin ka sa Panginoon, binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, sumasagot siya. Ibig sabihin, buhay pa siya, nakikinig siya, at gumagawa siya hanggang ngayon. Yan po ang pinakamagandang patunay. Yung mga himalang nangyayari sa buhay po natin. Yan po ang pinakamagandang patunay. Tanong, meron pa po ba sa ating nag-aalinlangan, nagdududa kung nabuhay si Jesus? Meron pa po ba? Baka meron pa po. Tiyakin natin na tama ang paniniwala po natin. Pangalawa, meron pa po ba sa ating hindi nararanasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Ito po yung mga taong walang pag-asa. Ito yung mga taong hirap humarap sa problema. Ito yung mga taong lagi nang luluglugo, lagi nalulungkot. Hindi masamang malungkot, hindi masamang malungkot. Kung kayo ay sobrang kabigatan, hindi masamang umiyak. Yan po'y bahagi ng damdamin natin. Pero, yung mawala ng pag-asa, iyon ang hindi normal.
Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kasi nga po dahil kay Jesus. Hindi dahil matapang tayo, hindi dahil malakas ang loob natin, kundi dahil kay Jesus na siyang lulutas sa mga problema natin. Na pwedeng yung ating problema hindi malutas sa panahon natin ngayon, pero pwedeng malutas yan pagdating ng panahon. Pwedeng hindi yan malutas sa panahon mo, pero pwedeng malutas yan sa susunod na henerasyon. O pwede namang hindi na talaga malutas, pero meron palang ibang bagay na gagawin ng Panginoon, merong ipapakitang mas dakilang bagay kaysa sa solusyon sa problemang kinakaharap natin ngayon. Tandaan ho natin, no? Ang Diyos may magandang plano sa atin pong buhay. Kailangan lang nating paniwalaan at ilagay ang ating buhay sa kamay niya. Kung ano man gawin ng Panginoon, tanggapin natin. Kasi siya yung may kapangyarihang gumawa ng kahit ano sa buhay po natin. Kailangan lang nating maintindihan, kailangan nating tanggapin. Ano? Hindi natin pwedeng kontrahin yung ginagawa ng Diyos. Kailangan lang nating sabayan. Kailangan nating samahan, kailangan paniwalaan. At kailangan tayong mamuhay ayon sa gusto ng Diyos sa atin. Okay? So sa pagharap po natin ngayon, malapit na po ang Holy Week. Italaga na natin ating pong buhay. Una, sa paniniwalang si Kristo ay nabuhay na maguli. Pangalawa, ang paglalapat ng kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa buhay natin sa pamamagitan ng ating matibay na pananampalataya sa anumang kinakaharap natin ngayon. Kasama dyan ang COVID-19. Kasama dyan lahat ng problema nyo. Problema nyo sa relasyon, problema sa kalusugan, problema sa finances, problema sa pag-aaral, problema sa future. Lahat ng problema po natin sakop ng pagkabuhay ni Kristo. Nagtagumpay siya. Ang pinakamabigat na problema po kasi kamatayan. Kaya kung siya nagtagumpay sa kamatayan, ano pang hindi niya pwedeng pagtagumpayan? Kaya po tayo merong kapayapaan, may kapanatagan tayo, makagagawa ang Diyos higit sa kaya nating isipin o hilingin. Kanina po, bago po ako umakyat po rito, actually kahapon pa, no, talagang ito'y pagkasakit-sakit. May sumasakit-sakit pa rin ngayon. Ano. Hirap nga ako umakyat, bagal-bagal. Salamat po naman sa Panginoon. Ano po. Maumalwan-alwan naman po ang ano. Pero kahit karamdaman natin, kayang pagalingin po ng Diyos. Ulitin ko po, kahit o karamdaman, kayang pagalingin ng Diyos. Maliban na lang kung panahon nyo na, kukunin na tayo ng Panginoon, wala tayong magawa doon. Ano ho? O di kaya naman, dahil panahon na natin, pinagaling naman tayo ng Panginoon, namatay tayo man tayo sa ibang paraan. Kasi kung oras na itinakda ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pero isang bagay na dapat natin paniwalaan. Kung hindi pa natin panahon, ating ilapat sa buhay natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo sapagkat siya'y solusyon din maging sa ating mga karamdaman. Kung ang kamatayan na pagtagumpayan ng Panginoon, edi pati sakit. Diba? So ano pa ang hindi kaya ng Panginoon kung pati kamatayan na pagtagumpayan niya? Hindi ko po alam kung anong kinakaharap ninyo ngayon. Kung anong problema ninyo ngayon, anong struggle ninyo ngayon. Pwedeng ito'y problema sa pamilya, pwedeng ito'y personal na problema, no? O di kaya naman, baka naman yan napakaliit naman na problema, no? Baka naman ang problema niyo, wala lang kayong load sa cellphone. Ako po, napakaliit na bagay po yan. Hindi yan nakamamatay. Mas nakamamatay yung bawal tumawid. Nakamamatay ho yun. Pero yung wala lang kayong load, hindi nakakamatay ho yan. Ayan. Wala kayong boyfriend, hindi nakamamatay ho yan. Nabubuhay ang tao, walang boyfriend, walang girlfriend. Pwede ho yan. Pero kung ang problema ninyo is between life and death, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Kaya po ba natin pagtiwalaan ng Diyos? Sa mga sitwasyon between life and death? Pwede kasi nabuhay siyang maguli. Tayo manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan na ang iyong anak na si Jesus ay nabuhay,
namatay, nalibing, at muling nabuhay at umakyat diyan sa langit. Naupo sa kanan ng trono po ninyo. Ipinapakita kung gaano ang kapangyarihan niya. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. At kung ang kamatayan ay napagtagumpayan niya, ano pa ang hindi niya kayang pagtagumpayan? Salamat po, Panginoon, dahil ito po hindi alamat, hindi ito kwentong barbero, hindi ito po kwento sa mga kanto lamang, kundi isang katotohanan at marami pong nagpapatunay. Katunayan, may mga kasulatan pa nga na nagpapatunay. Mga taong nabuhay sa panahon niya na sumulat ng mga aklat upang ipaliwanag at ipakitang totoong nabuhay nga ng muli si Jesus. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Dahilan po sa mga patunay na ito, kami may kapayapaan na ang sinampalatayanan namin ay totoo, tunay at mapanghahawakan po namin. Bukod pa sa mga katunayan sa mga sulat, ito'y napapatunayan po namin sa aming pong buhay na ang aming pong mga kahilingan sa inyo, inyo pong tinutugon. Dahil nga po kayo'y buhay. Kung kayo, Panginoon, ay patay, hindi nyo maririnig ang aming mga panalangin at hindi mo kayang sagutin ito. Pero dahil kayo'y buhay, every time na kami mananalangin, every time na kami dudulog, Panginoon, kayo po ay handang makinig at handang tumugon. Salamat din sapagkat kayo merong kakayanang tugunan anumang problema at kabigatan na mayroon kami. Wala kang limitasyon. Magagawa mo higit sa kaya naming isipin o hilingin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Kung meron ditong merong mga kahilingan sa Panginoon, meron kayong mga kabigatang hinaharap, meron kayong mga kinatatakutan sa oras na ito, meron kayong mga problema na hanggang ngayon hindi nyo pa alam kung paano kanyo makakalusot o makakalampas sa mga problemang ito. Ba't hindi natin kausapin ang Diyos ngayon? Kausapin natin ang buhay na Diyos. Sa Panginoong Hesus na nabuhay mula sa mga patay. Kausapin niyo siya. Ilagay niyo sa kanyang mga kamay ang mga suliranin o mga struggle o mga pagsubok nating kinakaharap ngayon. Mga bagay na hindi natin alam paano lulutasin. Alam po ninyo. Kaya tayo binibigyan ng ganitong klaseng problema upang iparanas ng Diyos sa atin na kaya niyang gawin ng higit sa kaya nating isipin o hilingin. Sige po. Kausapin niyo Panginoon, ilagay niyo po sa kanyang mga kamay ang problemang meron kayo. Sabihin niyo, Panginoon, ang problema pong ito, inilalagay ko sa inyong mga kamay. Kayo lang ang mga kalutas nito. Ito na nagbibigay ng kabigatan sa akin. Hawakan po ninyo. Sa inyo lang ako maasa na magkakaroon ng solusyon ang problemang ito. Maraming salamat po. Maraming Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Inilalagay ang buhay sa inyong mga kamay. Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa ayon sa aming mga kinakaharap ngayon, ayon sa mga sitwasyon na mayroon kami. Mga kabigatan, mga pagsubok, mga hamon sa buhay na amin pong kinakaharap ngayon, Ama naming Diyos, inilalagay namin ito lahat sa iyong mga kamay. Kinikilala, Panginoon, na kayo lamang ang nag-iisang Diyos. Kayo lamang, Panginoon, ang may solusyon sa mga problemang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Awitin po natin ang doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan na nagtatagumpay sa bawat hamon at pagsubok sa buhay bilang bunga ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Amen.